caught naman sila na stealing, no? Plundering, no? Sino nagpa-plunder? Sino mastermind? Wala. Walang mastermind. Bongkolana! Sino? Yun sir. Katayin mo yung isa dyan. Pag ikot ng gulong, katayin natin isa. Kita mo, lilitaw yung mastermind dyan. Ay, nako. Sa akin yung pakatay, sigurado yung mastermind lilitaw. Madam President, Plan B. Pag ikaw tumayo, mga pinuno, Plan B. Mga sir, mga ma'am, mga pinuno. Plan B. Gusto yung patayuin si Inday Sara, pero protect Inday Sara at the same time. How will you protect Inday Sara? When tumayo na tayo, milyon. Pero kita nyo, nakailang milyon na tayo. Kayo, nakailang milyon na. Wala nangyari. Bakit? Kasi hindi nyo naintindihan eh. AFP, PNP, ang pilar na nagsusupport itong Marcos, kaya nandyan pa yan. Tanggalin mo yung poste, di ba? Di ba? So, sino ang target dapat ng vlogger, ng mga taong bayan, ng lahat? Si Marcos ba o ang AFP? Marcos will continue to be there even you produce millions as long as the AFP and the PNP continue to support Marcos et al. That's the hard reality. Unless merong kang situation na given yung structure ng AFP na ganyan, officers, middle grade officers, junior officers, enlisted men, na babaklas itong marami because ayaw na nila doon sa namumuno sa kanila. Uy, pwede. Bakit? Kasi ganun din yung taong bayan. Ganyan din yung ano natin. Ito si Marcos, ito yung mga elite, na oligarchs, class B, pero ito yung masa. Babaklas yung ilalim. Ayaw na nila kay Marcos. So, may similarity, no? Ayaw na nila sa pamamalakad. Yung mga generous na matataas, ayaw na nila. Wala na sila respeto. Kasi, ang ano dyan, pumaldo eh. Pagka lumitaw dyan na may pumaldo dyan sa AFP, do sa 14 na yon, nako, yari yung leadership na AFP. Makita nyo, babaliktad yung ano. Hintayin natin kung ano mangyayari. Kung ano yung mga gusto nilang ebidensya ilabas bukas. Kung ako nag-imbestiga, I will probe on the AFP and the PNP. Ang kinakailangan ko ilalim. Kuha nyo ako. Para kung merong milyon na tao, kinakailangan yung ilalim na yon sumuporta sa taong bayan. Paano mo create yung situation na yun? Palitawin ninyo kung may pumaldo dyan sa AFP. Ito magagali talaga. Pumaldo ba si ganyan? Pumaldo ba si ganon? Etc. Kung meron kayong video, kung meron kayong picture, putang inang mga general to, nakatanggap pala. Kaya pala kami sinisira yung organization ninyo. Sip-sip buto kayong puta, uphold the Constitution kayo. Apolitical kayo, tangina ninyo. Follow the chain of command, yung pala pumapaldo kayo, tangina ninyo. Yun. Then, makuha mo lahat itong ilalim. Which is now the same situation sa society natin. Yung ilalim. Gustong mag-rally. Ito, baka ito nandun eh. Nandun na sila. Pero pagka nakadinig pa yan ng ebidensya, lalo na, ito rin ganun. Ngayon, bakit hindi gumagalaw? Walang leader. Walang leader. Kaya, Madam President, kailangan talaga tumayo ka. Kailangan. Now, maraming consideration. May mga consideration. Protect Inday Sara. Hindi papayag ang taong bayan na may mangyari sa'yo.
No? Kaya, yan nga kinakailangan mag-usap lahat eh. Leader, leader, leader. Kasi, pagka may plan B dapat. Doon papasok yung bagong hukbo. Spoon feeding naman kasi. Anong tawag ngayon? Armed Forces of the Philippines. Okay. Philippine National Police. Plan B. Pagka ayaw ninyo, putang ina, disbanded na lang kayo ng taong bayan, merong bago. Philippine Defense Forces, People's Police Force. Ay, nako. Uso naman ngayon eh. Uso naman ngayon. Dalawang Senado. Dalawin na natin AP natin. Dalawin na rin natin yung police natin. Dalawin na rin natin NBI natin. Uso naman eh. Dalawa-dalawa. Kung gusto nyo nga, hiwalayin na lang natin Mindanao. Dalawang bansa. Mamili kayo. Ini-mini-mini mo. Saan kayo? Sa Luzon? O doon kayo sa Mindanao? Parang Republika. Dalawang presidente. Walang away. Lahat ng gusto kay Marcos, diyan kayo. Lahat ng gusto kay Inday, dito kayo. Di ba? Sovereign will of the Filipino people. Yun ang gusto ng tao eh. Hatiin na natin. Kung bakas mag-divorce na tayo. Hindi na pwedeng pagsamahin eh. Hindi na pwedeng na magkanya-kanya na lang tayo muna. Let us break up, mag-friends na lang tayo. Pwede ba ganon? Civilized manner? Kasi kung doon tayo sa patayan, civil war, revolution, rebellion, insurrection, lahat yun. Lahat ng erection, lahat yun, patay tayo. Mag-away-away tayo. Kaya nga mahirap yun. Maraming matitigas. Erection nga, no? Maraming tinitigasan dyan, nakakala mo sika-sika, no? Maraming sika-sika, pero hindi naman pala kaya. So kung kunyaring gusto nating patayuin si Inday Sara, the next move is to make her feel safe. Meron bang mga sundalo sa AFP na gusto nila ipahamak yung official nila? Di ba hindi? Gusto nila ipahamak. Sa akin, meron ba organization sa tingin nyo gusto mo ipahamak yung leader mo? Hindi, di ba? Ang tamang subordinates ay gusto mong protektahan yung leader mo. But at the same time, gusto mo yung leader mo to be there for you. To lead you. O yan, normal yon. May mga nagsasabi, wag niyo natin pangunahan si Inday Sara. No, hindi natin inaano natin yung ginaguide natin si Inday Sara. What to do. No, hindi pinapangunahan, ginaguide si Inday Sara what to do. Lead the Filipino people because yun yung tama. Huwag ka na maghintay ng 2028. And then, doon sa 2028, gusto mo mag-lead the Filipino people. You can do it now, 2026. It is needed now. Not 2028. Tapos na tayo sa 2028. It's needed now. The question is, will you allow more people to die in the next 2 years? Will you allow the people to suffer? Of course not. If you're the true leader, you will not allow that. So what's the silence all about? Diba? What's the apprehension? Question mark. Ano ba talaga? Kaya nyo ba tanggapin na may mga nakakasuhan ng mga leader kayo? Anong klase yun? Kaya nyo ba tanggapin na may mga tao na nahirapan sa kalsada, doon natutulog? Rally, wala naman nangyari. Ilan pa yung dapat mamatay? Sa ospital. Walang pere. We have to end it now. At the same time, gusto nyo na lumabas si Inday Sara, we have to protect her. We have to have a plan B in case yung ilalim na gusto nyong
sumama sa taong bayan, hindi mangyari. Ang daming plan B, dali yung plan B. Kung pinag-uusapan nyo, maraming ano. Kaya nga sabi ko, mag-meeting na lang kayo, pag-usapan na lang. Para ano, maraming utak magkukwentuhan. Ano. Pangadya, when Sara is going to lead, make pronouncements, nandun ka safely in Mindanao Yun lang yun You go live, pick up yun ng mga vlogger yung ano mo, naka-live sila. Yun na. You take your oath of office, let's see who will follow. You can lead by making statements. You can lead by being visible. You can lead by giving the intent. Commander's intent. Commander's intent. Example of commander's intent. Tapusin na natin to. Ganun kasimple, no? Imagine, if you hear a BP in Daysara, commander's intent. Telling everyone, mga kababayan, sobra-sobra na ang nangyayari sa bansa natin. Let us unite, tapusin na natin to. Ganun kasimple. That's a commander's intent. Ibig sabihin, go, 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 tapusin na natin to. Di ba? Ngayon, ang isa pang dapat linawin is yung parameters, yung guidance, yung guideline. Kaya kailangan mag-usap lahat sa akin. Kasi pagka nag-usap lahat ng mga leader, and then biglang tumayo in Daysara, isa na lang kumpas yung mga leader. Hindi yung UPI, ito yung kanila. Ito yung Maisog, ito yung Pana, ito yung Roar na yan, yung ano na yan. Tapos si Chabit, ito yung sa kanya, ito yung sa amin. Ito yung sa ibang grupo pa. Ito yung mga motorcycle ek-ek. Ito pa yung mga teachers. Ito yung Catholic. Ito yung sa Muslim brothers natin. Paano tayo magkakaano niyan? May kanya-kanya tayong tirada, kanya-kanyang konsepto, kanya-kanyang plano. Isa lang naman yung gusto nating presidente. Ba't di tayo magkaisa? Ano yung commander's intent? Tapusin na natin ito. Why? Hindi tayo abot ng 2028. Bendalo nga Mauubos tayo. So ngayon, ang kanong sa atin on the ground, ano yung konsepto natin ng operations? Paano natin tatapusin to? Sige, magsalita. And then agree. Kung ano yung execution, and then tapusin na natin to. And kami may posisyon kami May posisyon kami, pero may posisyon yung iba Non-violence talaga yung posisyon na iba tahimik. Di, yun ang posisyon nyo. Now, we have to be open. Sa tingin nyo ba yung peace rally may mangyayari? Kindly enlighten me. Sa tingin nyo ba sa peace rally may mangyayari? Sige, sa June 12, peace rally. Independence Day rally. Walang violence. Wala. Bawal. Sige, tingnan natin. Babaliktad ba AFP tsaka PNP? May milyon, kunyari, lumabas. Babaliktad ba? Remember, may lumabas ng milyon na tao. INC noon, milyon. Duterte, milyon. 2 beses yung kay Duterte na milyon. Global pa nga Ano na nangyari? September 21, 100,000. Tapos huli, INC. Nung sinabi ni Amy Marcos, kailan ba November ba yan? 30 ba yan? Yeah. Sinabi ni Amy Marcos, bangag yung kapatid niya. Imagine, bangag. Sister na yan, nagsabi. Bangag niya si Marcos, uwi na tayo. Imagine. Tapos hanggang ngayon, nandiyan pa yung gago. Panari yun. AFP, PNP. Suportado pa rin siya. So may problema to AFP, PNP ninyo. Tapos sino ba inaasahan ninyo na susuporta dito kay Inday Sara? AFP, PNP. Mali yung assumption. Mali. Something's gonna go wrong. Yari si Inday Sara dyan.
Kaya, we have to think. Think. Kailangan ba yung sila mismo? Or, sabihan mo sila, kung hindi kayo sasama sa amin, disbanded kayo, bahala kayo sa buhay nyo. Kami, ang sovereign Filipino people, kung gusto nyo yung nagsusupport ang people, diyan kay Marcos, diyan kayo humingi ng sweldo. Kaming sovereign Filipino people, majority of the Filipino people will create a new armed forces, a new PNP. Putang ina nyo. Oh, ganon. Gawa. Lahat ng matino dyan, punta kayo sa amin. I-vet kayo, dito kayo. O di tapos, may bago ka ng AAP at PNP. Susuporta kay Inday. Solusyon. Now who delivers the bad news?